Ang liwanag talaga ng Maynila ngayon, no? Ito yung mga iniwan Isko bago siya umalis dito sa Maynila. Na hanggang ngayon, napapakinabangan ng mga taga-batang Maynila. Napapakinabangan ng mga turista. Napapakinabangan ng mga taong gustong bumisita dito sa Maynila. Kita niyo naman, di ba? Yan yung mga in-install na ilaw ni Yorme noon bago siya umalis. Pati yung mga solar light studs na yan, yung mga ilaw na yan sa kalsada, siya rin ang nagpasimula niyan. Kaya naman, siguradong pagbalik ni Mayor Isko, paliliwanagin niya ulit yung mga lugar na dapat ay dapat or inaasahan niyang papaliwanagin nito nakaraang administrasyon dito sa Maynila pero hindi nagawa. Kaya naman ito, abangan nyo mga taga-batang Maynila, liliwanag na ulit ang buong Kamaynilaan. Sana lahat maging ganito kaliwanag para maiwasan ang mga krimen, no? Kapag ganito kasi kaliwanag ang paligid, panatag yung mga taga-batang Maynila, panatag yung mga tao, yung mga estudyante, yung mga turista, yung mga bumibisita dito sa Maynila na maglakad na kahit na ganitong gabi ay safe sila dahil hindi nababalot ng kadiliman. Alam niyo yung Top Avenue na yan mga kababayan, mga taga-batang Maynila, napakadilim yan dati. Nung nandyan na si Isko, pinaliwanag niya yung ilalim mismo ng LRT na yan, yung Top Avenue. Napakaliwanag na yun pati dito sa Carriedo, pati dito sa Rizal Avenue at iba pang bahagi. So sana si Yorme kaya lahat sana buong Maynila maging maliwanag sa gabi, kaya ito ang ating aabangan mga taga-batang Maynila. Ito ang ating papakaabangan kapag nakaupo na si Mayor Isko na mas magiging maliwanag na muli ang Kamaynilaan. Yan. Alright, so marami tayo sigurado, marami tayong maabangan kaya Mayor Isko. Mukhang alam ni Yorme na napabayaan ng gusto ang Maynila sa loob ng 3 taon. Kaya ibabalik niya ulit ito sa dati, sa nasimulan niya. Kaya naman, mga taga-batang Maynila, ito pakita ko pa sa inyo itong ilalim ng Lagos Nilad. Itong Lagos Nilad underpass, inayos din to ni Yorme, Kaya naman malaking pasalamat kasi nagkaroon pa ng attraction, Yung may mga ilaw dito na may mga ilaw na palyado, hindi man lang inayos. Yan. Kaya ito, Lagos Nilad underpass na to, buti na pailawan to, buti na ayos. Yan, diba? Napakaliwanag. Imagine buong Maynila, ganito kaliwanag yung mga kalsadang dadaanan natin, di ba? Napakaganda. Kahit siguro madaling araw, ating gabi, pwede tayo maglakad rito. Kapag ganito kasip at kaliwanag ang kalye ng Maynila, di ba? Mga taga-batang Maynila, gusto natin ang ganito kaliwanag na kalye sa bawat sulok. Kaya good choice yung ginawa natin na binoto ulit natin si Mayor Isko. Ayan. Ito naman, approaching tayo dito sa Top Avenue. At Finance Road, makikita nyo, napakaliwanag talaga, diba? Napakaliwanag. Dito nga sa part na to, parang palyado yung ilaw, Ayan. Hindi man lang inaayos. Dito nag-start, dito sa part na to, nagkaroon ng lightning ceremony noon. Dito sa part na to nagsimula ang lahat. Napailawan itong kahabaan ng Top Avenue. So nandito tayo noon, nasaksihan natin yan kung gaano ka aliwanag ang Top Avenue na sa mga oras na ito noon napakadilim bago mangyari yun, yung mga parke pinailawan, yung mga lugar na madidilim pinailawan. Dito na tayo sa may tapat ng Luneta. Kita nyo liliwanag, Ayan. So, yun lang mga kabayan. Enjoy mga taga-batang Maynila. And thank you po sa inyong panonood at suporta. Manila, God first. Thank you.